Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po namamayagpag na talaga yung mga motor na adventure scooter. At kapag sinabi nga po nating adventure scooter, naunguna talaga dyan ang pangalan ni Honda ADV. Pagdating nga po sa kategory ng 150 to 160, hindi na talaga siya matibag-tibag. Karamihan sa mga taong nakakaangat-angat sa buhay, siya talaga ang first choice. Sabi nila bakit pa sila pupunta sa iba kung nandyan naman yung ADV ni Honda. Samantalang yung mga taong medyo tagilid sa buhay, mas mabuti pang matulog na lang sa bahay. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, usapang adventure scooter na naman. Katulad nga po na sinabi ko kanina pagdating sa kategory ng 150 to 160, nangunguna talaga dyan ang pangalan ni Honda ADV. Yan nga po ang matinding kalaban ng mga adventure scooter na made in China. Pero pagdating naman po sa mga middleweight division, middleweight category, parang boxing nga, may entry naman dyan si Honda, yung kanilang Honda EDV 350. Ang kaso lang, may kaso lang. Kasi nga po, mapa hanggang ngayon, wala pa rin siya sa Pilipinas. Yes po, matagal na siyang nilabas sa ibang bansa, pero hanggang ngayon, wala pa rin sa Pilipinas. Bias, 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 bias. At kahit nga po hindi pa nakakarating ang motor na yan dito sa Pilipinas, may bago na namang adventure scooter na nilabas. At ito nga po ay ang pinakabagong adventure scooter ni SYM or Sanyang Motors. Para nga po doon sa mga hindi nakakalam, una po ito nilang ipinakita noon pang 2023 sa ginanap nga po na motorcycle show doon sa Milan, Italy, na kung saan nga po namangha talaga ang mga tao doon. At sabi pa nga nila, bilisimo. At ngayon nga po tuloy na talaga itong nirelease doon sa Taiwan, bansang Taiwan, na kung saan nga po doon naman talaga siya nanggaling at nagmula. So bali ito nga po ang kanilang SYM ADX TG400 na yung itsura nga po niya ay inspired doon sa ancient predator na Smilodon or yung tinatawag nilang saber-tooth tiger. Parang yung karakter doon sa Ice Age na yung tiger na may ngipin na mahaba, yung may pangil na mahaba, doon nga po siya inspired. Wow, galing. Ayon nga po sa kanila, ito daw yung pambato nila or pantapat nila doon sa ADV 350 ni Honda, na para nga po sa akin, may palag din naman talaga. Alam naman po natin na matibay din talaga ang mga motor or yung mga unit ni SYM. Gaano siya katibay? Basta matibay. Pag yung motor na yun pinalo sa mukha mo, yung motor buo pa. Pero yung mukha mo, ewan ko na lang. Ganon siya katibay. O ngayon alam mo na. Kaso lang ang malaking tanong na naman doon, makakarating ba kaya sa Pilipinas? Or kung makakarating sa Pilipinas, ilang taon naman kaya? O ngayon alam mo na. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang bagong-bagong SYM ADX TG400 na merong 399 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder with 4 valves, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 35 horsepower at 7,000 RPM, 36.6 Nm of torque at 5,500 RPM. Kaso lang dahil nga po kada-launch pa lang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Pero isa lang naman ang sigurado dyan, bibilis lang naman yan pag nandito na yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 13.5 liters fuel ng capacity at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat nga po na kanyang gulong 15 inches sa harapan at 14 inches naman po sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, parehas po itong may ABS. Yes po, naka-dual channel ABS. Pero kung tanga yung nagdadrive, semplang pa din. Hindi naman kasi kayang iligtas ng ABS yung katangahan ng isang tao. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 790mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor na ito ay may kabuuang bigat na hindi ko po alam, hindi naman po nila nabanggit. At katulad nga po sa ibang mga bagong scooter or adventure scooter, naka-chain drive na din po ito. Yes po, kadena po yung nagpapatakbo sa gulong niya. Pero syempre meron pa din po itong CVT. Nakatago lang sa gitna, na parang katulad nga po doon sa Kymco KRV, na ayon nga po sa mga ibang ekspertong tao, maling-mali daw na ginawa siyang chain drive. Kasi dito daw sa Pilipinas, pangit daw yung kondisyon ng kalsada. Pag natalsikan daw kasi siya ng mga maliliit na bato, masisira na daw ito. Huh? O diba?
Ang galing. Pero para naman sa iba, mas okay daw pag chain drive kasi less maintenance. Ano sa tingin niyo mga brad? Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Katulad nga po na sinabi ko kanina, ayon sa kanila, ito daw po ay inspired doon sa Ancient Predator na Smilodon. Na kung saan nga po yung DRL niya, yung nagsisilbing pangil, tapos yung headlight naman niya, yung nagsisilbing mata. Yun nga po ay ayon sa kanila. Pero para naman sa akin, para lang siya nakangiting si Master Pogi. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na isang basic features na nga lang po para sa mga motor na SYM. May ibang brand kasi pahirapan mag TFT display. Oo, naka digital pero parang hirap silang pantayan yung mga ginagawa ni SYM. Syempre ito po ay naka-keyless pa din na sinabi nga po nilang one touch lang. So halos nga po lahat ng mga bagong motor ngayon naka-keyless na talaga. Kung sakali ano kaya magiging upgrade ng keyless pagdating ng panahon. At syempre meron din po itong TCS or Traction Control System na just in case nga po dumaan ka sa isang kurbada at madulas na kasada, kusa nga pong mamatay ang gulong mo. I mean kusa nga pong mag-a-adjust yung gulong mo sa likuran para hindi ka sumemplang. Pero katulad nga po na sinabi ko, kung tanga yung nakasampa, malapit pa rin sa disgrasya. At syempre wag po natin kalilimutan ang kanyang USB charging port na para saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil ayoko nga nabibitin ka, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanteng features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala po siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanteng feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito, recommended na lang. At regarding naman po sa kanyang presyo, ito nga po nagkakalaga ng 248,000 New Taiwan dollar. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 445,000 pesos. Ano sa tingin niyo mga brad? Mura o magmumura ka? So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.